ka kapatid dahil narito ka ngayon. Let's go!
pagsubok, sa isang linggong biyaya, O Lord, na ibigay mo sa amin. Lord, sa mga nagdaang linggo, Lord, ikaw lang po ang pinapagalihan namin, O Lord. Lord, salamat po sa mga pagsubok na ibinigay mo sa amin. Dahil sa mga pagsubok na yun, natututo kami araw-araw, O Lord. Lord, salamat po sa mga biyayang walang sawang pinagkakaloob mo sa amin, Lord Jesus. Amen. Lord, patawad po sa mga nagawa namin kasalanan, O Lord. Sinasadya man po namin ito o hindi. Malaki man po ito o maliit. Pero Lord, alam po namin na nandyan ka lagi. Handang magpatawad sa amin, O Lord. Lord, pinapanalangin po namin ang lahat ng tatayo ngayon, O Lord. Lord, ikaw po ang maitaas ngayong araw, O Lord. Ikaw po ang makita sa aming mga buhay, O Lord. Lord, ganun din po sa magpapahayag ng iyong salita. Patuloy mo po siyang bigyan ng wisdom and knowledge para patuloy po niyang ipahayag ang gusto mong ipahatid sa amin, O Lord. Lord, itago mo po siya lagi sa inyong likuran upang ang lahat ng ipinapahayag niya, Lord, ay maintindihan namin ng maayos, O Lord. Ganun din po ang lahat ng naririto, O Lord. Lord, patuloy mo po kaming gabayan, O Lord. Patuloy mo po kaming bigyan ng katalinuhan, O Lord, upang sa ganun, lahat ng napapakinggan namin ay may isa pang namin, O Lord. Lord, ganun din po, ipinapanalangin po namin ang lahat ng bansang alam ko pong sinasakupan mo, O Lord. Lord, sa bansang Pilipinas, O Lord, ano man po ang nararanasan ng bansang ito, O Lord. Alam ko pong may plano ka, O Lord. Alam ko pong ikaw pa rin po ang vision mo pa rin po ang mananaig sa bansang ito, O Lord. Sa namumuno po dito, O Lord, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa, O Lord. Lord, ikaw po ang manguna. Ikaw po ang magturo sa kanila kung anong dapat nilang gawin, O Lord. Ganon din po sa bansang pinili mo, ang bansang Israel, Lord. Sa ano man pong nararanasan nila doon, O Lord. Patuloy, ikaw pa rin po ang makita sa kanilang mga puso't isipan na maliwanagan po ang lahat ng naroon, O Lord. Lord, patuloy mo po silang gabayan sa mga nararanasan nila, O Lord. Ganon din po sa ibang bansa, O Lord, na hindi po nagkakaintindihan. Lord, hipuin mo po ang kanilang mga puso at makita po nila ang tunay na liwanag, O Lord. Lord, ganon din po sa barangay na ito, O Lord. Kung nasaan nakatatag ang sambahan mo, O Lord. Lord, patuloy mo po gabayan, sakupin ang tahanan mo ito, Lord. Lord, sa barangay na to, Lord, patuloy mo pong gabayan at ang mga namumuno dito, Lord, vision mo lamang din po ang makita nila, O Lord. Lord, walang hanggang pasasalamat ang pamangkin namin sa iyo, Lord, sa lahat ng ginawa mo, O Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Bless po ba ang lahat? Amen. Amen. Hallelujah. Pwede po bang sumigaw ng hallelujah lahat ng bless? Amen. Hallelujah. Pagitan po natin si Lord na dakilang biyaya.
papupurihan ko, dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo, ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo, ay papupurihan
sino ba yung mga kabataan na nakadalo kahapon? Ay, yung Friday. Pwede po bang tumayo? Tumayo po yung mga kabataan natin na nakasipan nyo. Ayan. Glory to God. Actually, ito yung mga bata na naging leader po doon sa gawain na yun. So, ay naatasan namin kayo ngayon na yung mga na-alter sa inyo, i-follow up ninyo. Okay? Pagpurihin ang Diyos sa buhay ng mga kabataan ito na siyang ginamit sa gawain. Yan, salamat sa Panginoon. Ayan po, at kanyang may... Hallelujah. Natawag po si Pastor Orlando. Alam ko naman po, ready na kayo, handa na kayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo po ulit kayo lahat. Tapos tayo po ulit kayo. Pasensya na tayo. Amen. Hallelujah. Samahan niyo po ako manalangin. Pipit po kayo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, malinsangan ng umaga. Malinsangan po, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa padating-dating na hangin. May nararamdaman kami kagabi. Para ba, Lord, ito yung time na habang kami dumadaan sa pagsubok, hindi namin alam, Panginoon, yung aming gagawin. Pero tuwing naaalala namin, Panginoon, ang iyong krus, ang mga salita mo, ang ginawa mo para sa amin, Panginoon, bigla kami nagkakaroon ng kalakasan. Biglang kami nagkakaroon, Panginoon, ng kaliwanagan. Salamat po, Lord, sa dakilang pag-ibig na inihandog mo, inialay mo sa amin. Hallelujah. Kapagpalang umaga po, ngayon po umaga, Panginoon, samahan niyo kami, gabayan niyo kami sa pagbabaybay, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Mahayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Mahayag, Panginoon, kung anong nais mong ipagawa sa buhay ng bawat sa amin. Maramdaman namin, Panginoon, na kahit na kami, Panginoon, ay baong-baon sa mga pagsubok ng buhay, kayang-kaya namin ito dahil nandiyan ka. Ako po, bilang tatayo upang magmensahe, samahan mo ako, God. Tago mo ako sa iyong likuran at linisin mo, Panginoon, ang aking puso, ang aking kaisipan, at maluwalhati ang iyong pangalan sa oras ito. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat yung sabi ng Amen. Amen. Parang init. Masyado yata nakatulog. Okay lang, na-up kayo ng haning ka? Okay lang? Eh, ganun na. Ha? Medyo ganun. Ay, ano ba yan? Patayin mo na ba? Tingnan na. Tingnan na. Iyangat ko na ko. Iyangat mo. Simulayo ako. Baka hindi na ka maabot yan. Hindi na kayo maabot. Amen. Sabi ko sa asawa ko, tayo ka muna. I-welcome mo, may mga bagoy dumating. Purinan ko wala. Pero salamat na nagiging mag-ina. Siyempre kayo lahat. Di ba? Pag tuwing nandito kayo, nagiging kalakasan. Ito kayo. At nagiging kalakasan din kayo ng mga katabi nyo. Di ba? Pag nakikita niya kayo nandito, kahit hindi siya nakakausap, pag nakita na nakaupo kayo dyan, wow, salamat. Kaya huwag po natin sasabihin na pagdadalo kayo dito, wala naman kayong ginagawa, kundi umupo lang. Hindi po, malaki po yung inyong nagagawa. Yung nakita pa nga lang, sabi ko ng mga kapatid nyo, narito kayo, sumisigla po yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung ibay, salamat po sa Panginoon. Noong Friday, naging matagumpay yung gawain. Kaya lang, ang dami po mga tatatlo o 5 lang yan tayo na. Pero ganun talaga. Ganun po talaga. Ang importante lang doon is nagawa po natin kung ano yung dapat natin gawin. Diba? Kasi ang topic po natin ngayon ay humayo. Ipangaral ang salita ng Diyos. Kung sila hindi sumunod, kung sila hindi makinig, wala na sa atin ang problema yun. Alam na ng Panginoon yun. Basta tayo, sumunod, ginawa natin yun. Salamat sa Panginoon, di ba?
Hallelujah. Praise. Praise. Mukha kasi natatakpan yung kagandahan ko na nakit na kaganyan. Nung pong ano, nung pong last Friday, Sunday, ano po ba, may natandaan mo ba tayo sa tinuro sa atin? Yeah. Doon, kinutusan po tayo ng Panginoon. May panawagan po ang Panginoon na kumayo tayo. May napagtagumpayan po ba tayo? May nagawa po ba tayo? May naipanalangin po ba tayo na mga kamag-anak, kaibigan, kakilala? Yeah, nakapagsipan na lang tayo ng isang kopi-kopi dyan, na pag-uusapan naman ay patungkol sa kaligtasan. So marahil hindi pa nyo nagawa, pero ipanalangin po natin yan. Diba? Importante nandito kayo, nagpapatuloy kayo. Di ba? Amen. Hallelujah. Kaya nga po ang topic po natin ngayon ay about love. Love that goes out. Pag-ibig na lumalabas. Pero mas pinili ko yung salitang pag-ibig na bumabalong. Diba niya? Pag sinabing bumabalong, ano po ba pagkaunawa niyo doon? Ha? Kusang lumalabas yung tubig sa lupa. Di ba? Naalala ko lang po, kwento mo na ako para medyo ma-relax kayo. Nung nasa Quezon po kami, nasa bundok kami, tapos ang bundok. Bundok talaga kasi bundok po yung place namin. Kapag kadating ng summer, hirap talaga ng inumin. Kahit tag-ulan, mahirap pa rin. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng inumin saan dahil sa sobrang putik, lasang putik yung tubig. So talagang nahanap po kami doon ng medyo mabato. At doon po sa lugar ngayon, malayo sa amin mga 1.5 kilometer. Mayroon po itong mabato na maliit lang na sapa, pero mayroon po itong buwan ng tubig na hindi nawawala. Kahit na magtagtuyot, tuloy-tuloy yung agos niya. At talaga yung tubig po na nanggagaling doon, sabi nga, fresh, ang lamig, talagang masarap, natural na masarap. Tapos ilalagay pa namin sa isang banga na maliit. Dala-dala ko nga dito yung banga na lagi kong pinagkakagaan na punuin. Di ba? Kung may kukumpara po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay katulad ng tubig na yun na lumalabas. Sagana, malinis. Sadyang kailangan po natin. Pag-ibig na kusang bumabalong. Hindi pilit. Hindi pilit kasi ang nangyayari nga, gagawa ka ng bomba. Para lang magkabalot. Pero ito po, yung sinasabi mong babalong, kahit na anong panahon ang mangyari, kahit na magtagtuyot, nandyan siya, hindi mawawala. At nananatiling malinis. Kung may kukumpara po natin sa pag-ibig ng Diyos, ganun po. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Alam po ba niyo yung salitang agape lang? Ha? Agape lang, sabihin nga po agape lang. Kaya dyan, hindi ko na yun dyan. Agape lang. Diba? Isa pong salitang Griego yun. Nang ibig sabihin po yun, ay pinakamataas na uri, pinakamataas na klase ng pag-ibig. Di ba sabi ni brother, Rufo, may hinigit pa ba doon? Yung makilala ko, si Sister Leah. Kahit ako magpuyat, kahit ako gumasusuhuso, may hinigit pa ba doon? Pero sabi nga po, agape love, pinakamataas na uri, pinakamataas na klase ng pag-ibig na hindi kayang pantayan. Diba? Hallelujah. Ang ating pong topic ngayon ay manggagaling po sa Aklat ng Juan, chapter 4, verse 9 hanggang 11. So, tatlong doors po. Tatlong doors. Tatlong doors. Unang Juan, chapter 4, verse 9 hanggang 11. So, ready na po tayo. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 9, sabi ito, sabay-sabay po tayo. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isuko niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Verse 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog
para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, verse 11, kung ganon, pagkatila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Tatlong verse po. Na dito po, makita po natin na may paghahayag. Pinapakita po dito yung kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoon. So, nabasa po natin ang tanong, anong klaseng pag-ibig ang nagpapakilo sa atin upang mag-ibanggilas? Bakit hindi ako sa pag-ibanggilas? Di ba? Kasi nga po ang topic po natin ngayon ay patungkol sa paghahayo, patungkol sa pag-share, patungkol sa pagpunta sa mga kakilala natin upang ipakilala ang kaligtasan, upang ipakilala ang salita ng Panginoon, upang ipakilala ang ating Panginoong Hesus. Mula po nung nagsalita po si Pastora Marisa, mapapansin niyo po, patungkol na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ang topic. Ngayon, ito rin po ang topic natin. Mahabang series po to. Dahil ini-encourage po tayo, magkaroon po tayo, o mag-soul winning tayo. Makapagdala po tayo, ang bawat isa sa atin, ng kaluluwa. Sa kanyang kaharian, sa church. Magkaroon ng isang kaluluwa. Isang kaluluwa lang, sabi nga dito pinag-aralan natin, nung nakaraan, nayayanig ang kaharian ng langit, kapag isang kaluluwa lang, ang makakilala sa Panginoon. Ayan. Papansin lang po. Lahat po tayo. Lahat po tayo. May panawagan po ang ating Panginoon na mag-ibanggilan. Ay po may mag-ibanggilan. Sabi ko na po kanina. Marahil naririnig po natin yung salitang pag-iibanggilan. Narinig niya po natin yan. Marahil yung iba, alam niya, yung iba naman, basta lang narinig pero hindi iniintindi, di ba? Sabi nga, ito ay pagbabahagi ng salita ng Diyos o mensahe tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ito ay pagtuturo o pagbabahagi ng pananampalataya. Kaya nga nung nakaraang Sunday po, di ba? Meron po tayong sinabi doon. Ano ba yung mga naging doon? Naging huling sinabi ko sa part, na last part na sinabi ko. Ang sabi po doon, hindi ko na makita, kung makita ko ba. Ang sabi po doon, magkaroon tayo ng, sa buhay natin, magkaroon man lang tayo ng, mag-sit man lang tayo ng conversation sa tao, kahit sa online, di ba? Yung isa pa, huwag matakot, tandaan, hindi lang basta kayo nag-uusap, kundi dapat inihahayag din ang priority ng Diyos. O ipanalangin ang pangalan ng tatlong tao. Nagawa, kahit isa po ba doon, nagawa man lang natin. Hindi, huwag na po niyo akong sagutin. Yung isang challenge po yun sa atin. Hindi lang po tayo basta nangangilala, hindi lang po basta tayo tagapakinig, kundi may obligasyon po tayo na kung ano po yung ating naunawaan sa salita ng Diyos, may obligasyon po tayo bilang Kristiyano na ipamalitaya ang ating naranasan sa Panginoon. Yung po mga naranasan nyo, yung mga testimony, umpisa na po yan. Minsan isang araw, tatayo po kayo dito. Magti-testimony kayo. At ipahayag nyo yung kabutihan ng Panginoon. Pag-i-evangelize na po yun. Alam ko ba yan, diyan ako nag-umpisa. Noong unang takot na takot ako na tumayo ka sa ganyan, patatayo ka, papakilala ko na yung sarili ko. Nag-aalanganin ako. Ultimong pangalan ko, hindi ko mabigkas ng tama. Pagpapakilala Aba, nung naumpisahan ko, minsan, inaya ako ng pastor sa bundok ng Marikina. Sa bundok talaga yun, sa ibabaw po ng bundok, may mga kabayan doon. At nag-testimony ako. Ba, naumpisahan po ako mag-testimony. Naging madaldal ako Nagnawala yung huya ko yung kagaya sinabi ni Brother Joel na tuwing Sunday, Monday pa lang, tagal naman ng linggo. Naranasan ko po yun. Nasabik ako. Kaya lagi kong hinahanap, Lord, magbigay ka pa sa akin ng mga testimony para pagdating ng linggo, nandun na naman ako, may ipapalitan na naman ako. Ganun po. Kapag naranasan
niyo po talaga ang kabutihan ng Panginoon, hindi niyo namamalayan, nag-i-evangelize na kayo sa pamamagitan ng mga naranasan niyo sa Panginoon. At dahan-dahan po yan, dahan-dahan po yan. Lilinamin niyo yan. Bibigyan kayo ng banal na espiritu, ng instruction. Basa ka ng Biblia. Mas marami ka pang matututunan. Ganun po yan. Magkakaroon ka ng kasabikan. Hindi na lang puro testimony yung gagawin mo. Hindi mo naman malaya, nagbubukas ka na ng Biblia. Ito ba yung sinasabi ni Pastor doon? Baka binubula lang ako. Tingnan ko nga. Hindi mo na malaya. Lumalim ka na sa salita ng Diyos, nagkaroon ka na ng tapang na magbahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Minsan ang hirap mong ang hirap mag-share ng Word of God kapag ka wala kang alam. Kapag ka sa isip lang. Pero kapag ka naranasan mo po yan, yung kabutihan ng Panginoon, may tabang ka na. Kasi may patutoo ka na eh. Hallelujah. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang unang punto po natin, pag-ibig na nagsugo, sending love. Hindi naman po, ano? Unang punto po natin, pag-ibig na nagsugo. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon. Yan ito eh. Akala natin, ang pag-ibig, basta lang tinasa damdamin. Di ba totoo naman sinabi ko, na kagaya ni Brother Rupo, nang nakita ko yung aking loved one, hindi lang sasabihin kong, I love you, I love you, I love you, mahal kita, mahal kita. Susulatan kita, magpitex ako, love you, good night. Hindi lang dun eh, hindi lang sinasabi. Kundi may gawa. Amen. Di ba? Magagawa mong magpuyat, magagawa mong pumila sa dangwa, makabili ka lang ng mamahaling bulaklak. Nagawa ko ba yun? Di ba ganun po eh, ma? Ang pag-ibig po talagang emosyon yan. Natural po na lumalabas yan. Di ba? Hallelujah. Kaya alam mo po nangyari sa Panginoon, mahal niya ang sangkatawan, mahal niya ang mga tao, mahal niya ang kanyang mga nilikha. Hindi lang po ganun ang ginawa niya. Nagsugo po siya. Nagpadala po siya ng katunayan na mahal niya ang sangkatauhan. Hallelujah. Sabi nga, ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon, kundi ang tunay na pag-ibig ay may aksyon o may gawa. Isunod din ba yan? Hallelujah. Yung nga po yung sinasabi dun sa verse 9 na binasa po natin, sa main text po natin, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Hindi lang puro salita. Hindi lang puro emosyon. Kundi sinabi talaga, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya. Hallelujah. Kaya nga po, ang unang punto po natin, pag-ibig na nagsugo. Pinatunayan niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Alam naman natin yun kung sino po yung anak na yon. Giselle! Mainit ang panahon! Dapat yung puso mo, yung isipan mo mainit din sa pakikinig. Hallelujah. Glory to God. Palakpakan po natin yung ating Panginoon. Ang kanyang isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Hindi magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan nino. Nung kanyang bugtong na anak na walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ikaw, kaya mo ba yun? Diba? Kaya nga, agapi lang. Magsasakripisyo ka talaga. Mag-i-effort ka talaga. Magpupuyat ka talaga. Ha? Kasi magpupuyat ka dahil ipapakita mo sa linggo walang pakasabot. Date muna kami. Hallelujah. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang siya basta ng niyawin, hindi lang siya basta mahal niya ang sangkatauhan, kundi kumilos siya. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak,
na walang iba ang ating Panginoong Hesus, ipinadala niya upang ang bawat tao ay magkaroon daw ng buhay. Hindi lahat naman tayo humihinga dito. Lahat naman tayo nakakapagtrabaho. Lahat naman tayo nakakakain, nakakainom. Lahat naman tayo nakakapagsaya. Pag may kalungkutan, nalulungkot tayo. Yun ang pinag-uusapan po dito. Yung pong ating spiritual. Spiritual na pamumuhay. Ano ba ang katatayuan mo ngayon? Di ba? Kaya po mapalad ka. Mapalad po kayo. Kung kayo po ay lalalim sa relasyon sa Panginoon, mauunawaan niyo! Amen. Itinutuwid pala ako ng Panginoon, mali pala yung nakagis ng punong una na umupo po ang lahat. Itayo po ang lahat. Pagkatapos ng misa, nakita ang barkada. Ay, dayuhin natin ko. Yung barkada natin doon, birthday niya. Magdala tayo ng 4 kantos. Di ba? Pero ngayon, pagka ikaw, tunay na lumalim sa Kanya, naunawaan mo yung pagkasugo ng ating Panginoong Hesus, mababago ang buhay mo! Amen. Amen! Mahihiya ka nang makipagtugtong sa tismisan. Diba? Kung magtitismisan na lang, kayo na lang mag-asawa. Hindi ko mawawala yan, kami kong mag-asawa, nag-uusap din ng gano'n. Pero bandang huli, pinag-uusapan din namin kung paano, kung saan kami huhugot ng mga ganong sitwasyon na ipapaliwanag namin. Magbabago ang iyong buhay dahil sa pagkasugo ng kanyang bugtong na anak. May pangako, may paalala, may babala, may pasabi. Ano pa? Kaya, kung iyong maunawaan po, kung iyong hindi ko siya, pag-uwi mo sa bahay, tama nga. Kahit pala ako may pinagdaraanan ngayon, kahit pala ako may pagsubok ngayon, kahit pala ako may karamdaman ngayon, hindi dapat ako mawawala ng pag-asa. Amen. Dahil sa unang 1, chapter 4, verse 9, may ginawa ang Panginoon. Ipinakita niya na mahal niya ako sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Sabi nga po, sa pamamagitan ng pagkasugo ng kanyang kaisa-isang anak, walang iba ang ating Panginoong Hesus, ipinahayag niya sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. At ang layo nito ay magkaroon tayo ng buhay. So, tandaan po natin ha. Tandaan po natin yan. Ang ating Panginoong Hesus po, hindi lang yan basta yung kanyang cross, hindi lang yan basta pang display sa bahay. Kundi pag makikita natin, mayroong Diyos na nagkatawang tao upang magkaroon ako ng buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na kaaya-aya. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga po tinupo niyo yung cross. Hindi lang po yung dahil church, kaya may cross. Yung iba naman, hindi ko lang ginawa, kundi pangalan Jesus. Pero sa akin po, cross talaga. Ang ibig sabihin yan, mahal na mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Sinasabi niya, Sister Layla! Kung naririnig mo ako, mahal na mahal kita! Hallelujah. Parang ganun eh. May papakita ko ako sa inyong video na ginawa ko. Ito hindi ko para i-promote yung ginawa ko. Kundi ako po, habang pinapanood ko ito ulit-ulit, may naunawaan pala ako. Hallelujah. Hindi para ma-monetize ako. Sige po, panuorin muna niyo. Bakit ako napagod na ako eh. Yung sound? Kita.
Kanya ng Kaya ayusin mo na lang muna, ha? real love. Panoorin po nyo. Okay po, kahit pa walang sound. Kasi ano yata ang mabigat. Ako sa kabin na. Galit ka. Mahal kita yung mga ako. Matagal dito. Ano lang po yan? Parang nasa 3 minutes lang po. Pagmasan niyo pong mabuti kung paano siya nabuo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ginawa ko lang po yan. Para din, siyempre, yung ating, ano, diba? Gamitin natin ang online sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Diba? Gamitin natin ang, Social media. social Social media. social media para ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. So, yan po yung isa kong naisip na paraan upang makuha natin yung kalooban ng Panginoon. Mapagmasan po nyo, nung una, nung nasulat yung mahal kita, ang linis di ba? Ang linis po. May kukumpara po natin sa buhay na ang ayos-ayos, maliwanag. Pero dumating yung time, yung buhay mo, naging madilim. Nagkaroon ng, di ba? Nagkaroon po dumilim. Tapos, ang ginawa ng Panginoon, binigyan ka ng mga pangangailangan mo sa buhay. Pero parang bandang huli, wala rin.
Hindi mo rin pinapansin. Pero ang Panginoon di nagpabaya. Nandun siya sa likod. Nagbibigay ng liwanag pa rin sa'yo. Kasi bakit? Mahal na mahal ka niya. Kaya nga pinagwanan po nun sa 1 chapter 3 verse 16. In short po yun, kung ating babasahin yung buo yun, makita natin doon, sana sinasabi niya, mahal na mahal kita. Di ba? Ang naisipin ko pa yung ginawa ko. Amen. Sana naunawaan po niyo, tama? Hallelujah. So, dito na po tayo sa unang 1 chapter 4 verse 14. Ako ba? Tama? Hindi po. Ito po ay supporting verse lang doon sa verse 9. Sabi mo doon, nakita namin at pinatutuhanan ng isinubo ng Ama, ang kanyang anak, upang iligtas ang sanlibutan. Muli po, binanggit doon sa unang Juan chapter 4, verse 14. Na ito si Juan, na kasama nila mismo ang ating Panginoong Hesus. At naobserbahan nga nila ang katotohanan. Hallelujah. At ang pinaka-purpose nga po, sinasabi rin dito, upang iligtas ang sanlibutan. Dadako na po tayo sa pangalawang punto. Ang pangalawang punto po natin, pag-ibig na nagsasakripisyo. Sacrificing love. Ano nga po ba ito? Yung sakripisyo. Hallelujah. Sabi nga, pag alam na alam po natin yan, pag sinabing sakripisyo, marami kang pakakawalan, mag-i-effort ka talaga, na kahit na mahirap gagawin mo pa lang, alang-alang lang. Sa tawag ng pag-ibig. Yung mga bagay na nais mong gawin, ipapriority mo pa rin. Yung mas dapat nating unahin. Pag sinabing sakripisyo, mahirap to. May talaga to, kailangan ito pagdidisiplina, kailangan ito talagang marami kang babaguhin ang sarili mo. Uri ng pagmamahal na kayang mag-alay ng sariling kaginawahan. Kita po nyo, oras, pangarap o maging buhay para sa ikabubuti ng taong minamahal. Kita po nyo, yung sarili mong kasiyahan, kailangan talaga uunawain mo yung kapakinambangan ng iba. Kagaya nga po, hindi naman po namin itinataas ang sarili namin. yung mga nanay na pumunta doon, yung mga magulang na pumunta doon. Di ba? Ang hirap po nang ginawa ng pangyayari yon, na kaming mga magulang, sa halip na kami nasa bahay at tamang-tama, walang pasok, pagkakataon na para maggawa-gawa ng mga gawain sa bahay. Pero, inuuna pa rin ang gawain para sa Panginoon. Hindi naman po inaano yung iba. Hindi naman po kailangan na lahat tayo nandun. Ilustrasyon lamang po yun. Diba? Ganun po ang pag-ibig na ipapriority mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi mananampalataya na po tayo eh. Kasi nakaunawa na po tayo ng pag-ibig ng Panginoon na bumabalong kahit na sa gitna ng tag-init, kahit na sa gitna ng anumang panahon, nananatili yung balong na yun. Ganun ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi pwedeng wither lang. Sabi nga, hindi pwedeng panapanahon lang. Continuous. Tuloy-tuloy dapat. Consistent ang pagbalong. Isang uri ng pag-ibig na hindi nakabatay sa nararamdaman lang, kundi sa desisyon na unahin ang iba kaysa sa sarili. Pray. Hallelujah. So, ito po, kinuha ko itong pag-ibig na nagsakripisyo. Kinuha ko ito sa verse 10 na binasa po natin. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinumo niya
niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ganun ang pag-ibig. Talagang may sakripisyo. Gawa ng ginawa po ng ating Diyos Ama sa langit. Ngayon nga po, inulit, sinabi ko na kanina, isinakripisyo niya ang kanyang kahit sa isang anak. Ay ang hirap ng ginawa ng ating Panginoon kung dito sa lupa. Na alam naman ni Yahweh na itong anak niya dito sa lupa ay dadanas ng paghihirap, dadanas ng panlalait. Papahirapan lang yan dun eh. Mamamatay lamang yan dun eh. Ganun po ang pag-ibig na sinasabing sacrifice. Ano po bang mensahe sa atin? Ano po bang naunawa natin? Hindi po natin kayang gawin yun sa totoo lang. Mayroon po yun. Pero ang panawagan po ng ating Panginoong Isus, ang panawagan po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa, ang lumalang sa inyo, ipahayag po natin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng may halong pagsasakripisyo. Uunahin natin ang kapakanan ng iba. Hindi puro tayo pansarili na lang, ay basta ako nakakaunawa na ng salita ng Diyos, basta ako alam po ligtas na ako, hindi lamang po doon nagtatapos yun. Dapat may gagawin din po tayo. Mula nung naging mananampalataya ka, mula nung tinanggap mo na maging born again ka, hindi po hanggang doon lang, hindi hanggang salita lang, hindi hanggang upuan lang. Kailangan may gagawin ka. At isa doon, may sakripisyo kang gagawin. Ipa-priority mo lagi kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi po masamang magtrabaho. Hindi po masamang magnegosyo. Kailangan po natin yan. Pero dapat, mayroon po tayong gagawin na uunahin po natin ang makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sakripisyo. Ang hirap po talaga yan. Sa buhay natin, alam naman natin, pag sinabing sakripisyo, sabi nga, dugot pawis. Ang ginamit ko, ang ginawa ko para lang mapag-aral, makagraduate ang aking anak. Pero bandang huli, nag-asawa rin. Di ba? Ganun yun. Maraniwan naririnig po natin yan. Maging sa drama sa radyo, mga drama sa TV. Pero ang ating pong Panginoon, hindi po siya hindi po siya nanumbat. Di ba? Yung sakripisyo niya, yun ay kusang lumubas sa Kanya. Walang nagkatnig, at ang tawag sa amin nun, walang nagmando sa Kanya, kundi kusang lumabas sa Kanyang puso. Hallelujah. Napaka kaya po? Di po ba? Sa mga simpleng gawain lang natin sa bahay, kahit tayo tambak-tambak na hugasin dyan, kahit na ang daming labahin, kung ikaw'y lalaki, kung ikaw ay tatay, magagawa mo lahat eh. Kasi bakit? May pag-ibig ka eh, sa pamilya mo eh. Diba? Kahit ang mga anak natin ay pasaway, hindi mo mapalo ng gusto, hindi mo magawang itakwil, hindi mo magawang ano man. Kasi may pag-ibig eh. Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit ang tigas ng ulo mo, kahit hindi dumadalo sa mga gawain, pero hindi nababago ang buhay mo, pero ang haba ng pasensya niya. Ganun ang pag-ibig. Sasakripisyo mo talaga yung damdamin mo, hindi ka pikunda pa. Dapat sabi nga, mahaba ang PC mo. Ay kung pikon ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, baka matagal na tayong wala dito. Hay, ang kukulit niya! Paratingin ko na nga, pababain ko na nga dyan yung anak ko. Pero hindi, patuloy po tayong binibigyan ng pagkakataon eh. Hallelujah. Amen. Amen, sana po walang tutulog. Mahaba pa to. Ipinakita ng Diyos sa atin na hindi lamang sa damdamin na mahal niya tayo, kundi sa pamamagitan ng kanyang pag-aksyon. Di ba? Hallelujah.
Sabi nga po, meron nga pong ilang punto to, ilang ano po doon, punto sa verse 10, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Di ba akala natin, akala natin, tayo ang umibig sa Kanya. Dahil tayo ang naunang nagmahal sa Kanya. Ganyan po eh. Di ba? Kasi nararanasan natin yung mga biyaya, yung mga ano, kasi inibig natin siya. Pero sinasabi po doon, hindi. Dahil sa kanyang bukal ng pag-ibig, hindi sa magagandang gawa natin, hindi sa kabutihan natin, kaya tayo inibig ng Diyos. Kundi nauna ang Diyos, siya ang unang nagmahal sa atin. Amen. Hallelujah! Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa ginagawang mga kabutihan, sabi nga, kundi ito ay kusang loob at walang kondisyon. Bilang ebidensya o patunay, o yun nga po nakita natin, di ba? Gumawa ang Panginoon. Humilos siya. Mahal na mahal po ang mga sangkatauhan. Hindi hanggang ganun lang eh. Kundi pinakita niya sa pamamagitan nga ng kanyang kaisa-isang anak na isinugo dito sa sangkatauhan. Ang Panginoong Hesus ang naging pantubos para sa ating mga kasalanan. Aminin po natin. Aminin po natin na lahat po tayo ay makasalanan. Pero ngayon, at tinanggap mo na, nakiisa ka na sa layunin ng ating Panginoong Hesus, masasabi mo, nagrupo ka na sa mga taong may kaligtasan. Amen. Sabi nga po, thank you Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Uy. Kaya, alam mo ba yun na, ito, lagi na lang po ito ulit. Tayo po noon, mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, mga mananampalataya tayo, pero walang tunay na pagkakilala sa pag-ibig ng Diyos, walang pagkakilala sa purpose, hindi natin naunawaan yung purpose ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, binabaliwala natin yan. Wala po, hindi pa po nyo nakamtan ng kaligtasan. Sabi nga po, ang ating Panginoong Hesus, ang ginawang pantubos. Amen, alam ko po ito, lagi namin itong naririnig. Pero ito po ang ibinigay na topic sa atin, ipaalala sa atin, na hindi dapat kayo tagapakinig lang. Hindi lang kayo dapat tagabasa lang ng mga chinachat sa inyo. Kundi may pagkilos kayo, may aksyon. Ipakita po natin sa Panginoon na mahal natin siya sa pamamagitan ng gawa. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi po sa aklat ng Roma, chapter 5, verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hallelujah. Pangatlong punto po, pag-ibig na nag-uudyo, steering love. Ito po niyo, kung ikaw ay may pag-ibig, pag sinabi po kasi nag-uudyo, di ba pag sinabing nag-uudyo, mas madali tayong makarelate sa atin eh, na, ay, awayin niya, bubuhin niya. Parang ganun eh, di ba? Halimbawa sa dalawang bata, galit ako ng bata. Ako yung, pag nahawakan mo yan, pag nahawakan mo yan, matapang ka. Ganun ang ano sa amin nun eh, siyempre hindi ako matatapang, hawakan ko talaga yan. Mamaya, suntukan na. Ganun po yan eh. Yung may nag-uudyok sa atin, di ba? Pero sa atin, bilang mananampalataya, magagawa natin ang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kasi bakit? May nag-uudyok sa atin. Ano yun? Yung pag-ibig. Di ba? Minsan mapupunta nga lang kayo. Naimbitahan kayo sa isang birthdayan. O sa isang dedication. Pagdating nyo doon, ang nakatabi nyo, hindi mananampalataya. Yan yung pastor namin ang pugi. Pagpunta nyo, naimbitahan kayo sa isang handaan, nakatabi nyo, alam nyo, hindi mananampalataya. Alam nyo, mula nung pare-mare, nung nakakilala ko sa Panginoon, ang dami na bago sa buhay ko. Napakabuti niya. Dati nga katulik ko. Dati nga, nasa reliyon ako, pero naunawaan ko, hindi pala reliyon eh, ang paraan ng Panginoon eh.
kundi relasyon sa Kanya. Amen. Relasyon. Hallelujah. Parang mag-asawa. Diba? Hallelujah. Kaya ngayon, kung hindi may pag-ibig, may nag-uudyok sa'yo para magawa mo, yung iniiwasan mo, ay ako magbahagi, natatakot ako, wala akong alam. Hindi ko naman kilala. Tunay ang Panginoong Hesus, kilala ko siya, oo. Nag-Diyos ang tagapagligtas. Pero paano ko ipapaliwanag? Pero dahil may pag-ibig ka, nakakalikha ka ngayon ng mga salita na hindi mo binuo. Oh, nagulat ako nang nakakatabi ko ng aking kumari ko sa sasakyan. Papunta kami ng Manila, nabagilan ko siya. Kasi nga may pag-ibig ka na eh. May pag-ibig ka na, may nag-uudyok na sa'yo. Kaya kailangan po natin, alam nyo, para magawa po natin yung kalooban ng Panginoon, kailangan magkaroon po tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Sa ating pamilya. Pag-ibig po talaga ang ugat ng lahat. Hallelujah. Pag-ibig na nag-uudyok, ito tumutukoy sa isang aktibo, masithi at makadiyos na uri ng pagmamahal na hindi lamang isang emosyon, kundi isang puwersa na nagtutulak sa isang tao na gumawa ng kabutihan, magmalasakit at unahin ang kapakanan ng iba. Napakahirap. Wala na nga kaming masahin, unahin ko pa ang kapakanan ng iba. Abalang-abala na nga ako dito, unahin ko pa sila. Amen. Sa mga ganong sitwasyon po, ipagkatiwala po natin sa Panginoon at tuturuan po niya kayo kung paano niya gagawin yung nais niya. Minsan magugulang kayo eh. Si Pastor, pasabi ng pasabi, paaya ng paaya, nag-iimbita. Punta na tayo sa Purokses kila Nanay Luz. Meron tayong Bible study doon. Alam nang nagtitinda ako eh. Di ba? Alam na nag-aaral ako eh. Ayaw ka ng ayaw. Di ba? Kasi bakit ganun? Sabi nga, kung yung bukal ng tubig ay kusang bumabalong doon sa lupa, pero pag dumating ang panahon, na dumating yung tagtuyot, nawawala yun, parang ganun ka. Kahit na anong pagsubok ang dumating sa'yo, laging pa-priority mo ang Panginoon. Kaya nga lang po, ba't nahihirapan tayong mag-desisyon? Bakit mas ang dami nating reklamo, ang dami nating daing? May trabaho ako eh. Paano ako makakadalo eh? Kasi kung nawawalan po tayo ng pananalangin, ng paglapit sa Kanya. Verse 11, last verse na po to, sa ating pong main text. Mga minamahal, kung ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Panawagan sa ating mga nakakakilala na tinatawag ng mga Kristiyano na tularan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa verse na ito, pinapaalalahanan tayo na ang pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig sa Diyos. Diba? Yung pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig sa Diyos. Lagi na po natin naririnig yan. Na kahit na yung bang kaaway mo, ibigin mo ba yan? Kung hindi ka ibig-ibig, di ba madalas, ang madali natin mas madaling ibigin, yung madaling magregalo. Di ba? Mas madaling ibigin, yung kaaya-aya sa ating paningin. Mas madaling ibigin na kapag inimbitahan mo, pumupunta. Ay paano kung pasaway? Paano kung matigas ang ulo? Paano kung kaaway mo? Ibigin mo pa kaya? Ang pag-ibig, walang ano yan. Walang bata yan.
Ha? Kagaya ng ating Panginoon. Hindi niya inalintana. Basta mahal ko kayo. Hindi ko nakikita ang inyong karumihan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kayo kamahal. Hallelujah. Sige po. Verse 11, paano ba natin maipapakita ang pag-ibig sa kapwa? Ayon sa sinasabi ng Biblia, number 1, spiritual na pagmamahal. So magkaroon po tayo ng panalangin. Kahit hindi na po, walang nakakakita sa atin, ipanalangin po natin sila. Pangalawa, pagbabahagi ng salita ng Diyos, nabanggit na po. Una pang gagawin, sakripisyo, pagsasakripisyo po, pag-aalay ng buhay, pag-unawa, pagkilos at pagtulong sa nangangailangan, pagpapakita ng magandang asal at pakikitungo. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 2, na mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog. Glory to God. Dito na po tayo magtatapos. Ito na po yung pinaka-conclusion. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsusubo. Kaya tayo rin dapat humayo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsasakripisyo. Kaya tayo rin dapat magbigay ng panahon at oras. Lakas. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uudyo. Kaya tayo rin ay dapat sumunod kahit mahirap. Amen. Tayo po tayo lahat. Tayo po ay hindi lang basta tinawag para maging tagapakinig. Tama? Ano ba? Hindi po tayo basta tinawag para lang hindi lang para tumanggap ng pag-ibig. Kundi, tinawag din po tayo upang maging tagapagdala, maging tagapagbalita ng pag-ibig ng ating Panginoon. May trabaho po tayo. Sabi ko nga kanina hindi tayo tagapakinig lang, hindi tayo taga-upo lang, hindi lang tayo taga-puno ng upuan. Hindi, meron po tayong obligasyon na ipamahagi, pamalita ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Hallelujah. Sabi nga doon, let love move you, let love save you, let love overflow. Isa pang kaluluwa para kay Kristo. Yan po ang panawagan sa atin. Yan po ang panawagan sa atin. Sa oras na to at sa mga susunod pang mga linggo. Humayo po tayo. Ipamalita po natin ang salita ng kaligtasan, ibahagap po natin doon sa mga tao, sa mga hindi pa nakakakilala. Huwag po tayong matakot. Ang gawin lang po natin, manalangin tayo, humingi tayo ng gabay sa Panginoon kung paano natin gagawin at hindi niya ipagkakait yan. Kung yung intention po natin ay laging sa kanyang kaharian, laging may katugunan po siya, laging may gagawin siya sa atin, sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kumikot po tayo. Hallelujah. Mapagpalang Ama, aming Diyos na makapangyarihan, purihin ka, dakilahin ka, Panginoon. Salamat po, Lord. Patuloy mo kaming sinuturuan, patuloy mo kaming ginagabayan upang magawa namin, Panginoon, yung pinaka-purpose mo, yung pinaka-purpose namin, bakit kami naririto ngayon at nakakakilala, nakikinig kami ng iyong salita. Patuloy nga po, Lord, na ang bawat isa sa amin ay matuto sa iyong salita. Matuto, Panginoon, sa mga pagsubok na aming mga pinagdaraanan. Magkaroon kami, Panginoon, ng tabang na ipamalita, ibahagi ang iyong salita sa mga taong ibibigay mo sa amin. Hallelujah. Dalangin ko po, Lord, sa mga anak mo na naririto ngayon, na magkaroon sila, Panginoon, ng panahon na magpagamit sa iyo. Ano mang kaabalahan, ano mang pagsubok ang kanilang pinagdaraanan, Panginoon, ang maging sandigan nila, Panginoon, ang maging katagumpayan nila, Panginoon, ay ang makasunod
sa ipinapagawa mo sa kanila. Hallelujah. Rabakaya, rabasita, rabakaya. Mapagpalang Ama, marami pong salamat. Marami pong salamat muli sa katagumpayan ng gawain ito. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na ang mga narinig namin ngayon, ang mga pinag-aralan namin ngayon, Panginoon, ay lilipas lamang ito na kagaya ng hangin. Kundi, Panginoon, idulot mo, pagpalain ng Panginoon sa puso't isipan ng bawat isang anak mo na nanaririto ngayon. Na ito ay tumubo, lumago at magbunga sa bawat isa amin. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot talangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Focus po tayo sa pagpapadala natin. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Anong banal, Diyos namin ang pangyarihan sa lahat. Sa pagtanggap po namin, Panginoon, ng tinapay at ng inuling ito na sumisimbolo ng katawan ng aming Panginoong Hesus. Kasihan mo po kami, Panginoon. Kami maging karapat-dapat sa pakikisa ng pagbabanal na ako. Sa pagtanggap namin ito, Panginoon, sa puso namin, sa isipan namin, Panginoon, nabuksan ang aming kaluluwa na dapat kaming mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban, na dapat namin gawin, Panginoon, kung ano na, Panginoon, yung mga naririnig namin sa iyo. Matuto po kami, Panginoon, na matuto yung may pakikinig na may pagkaunawa at yung may pagsunod na yung pagsunod, Panginoon, natulot ng isang pag-ibig, natulot ng isang tunay na pagmamahal sa iyo. Dakilang Diyos, ang tinapay at inumin po na nasa aming harapan ngayon. Maging kalakasan po namin ito, God. Dahil pinakita mo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak kung paano kami, Panginoon, makapamumuhay ng buhay na nakaalign sa iyo. Na sa kabila ng aming mga pinagdaraanan, sa kabila ng aming mga kalituhan, sa kabila ng aming mga pagbabaliwala, ng aming mga katigasan ng ulo, pinago kami ng pagkaunawa namin sa ginawa ng aming Panginoon. Marami pong salamat, marami pong salamat sa pag-ibig mo na patuloy na bumubuhay, patuloy na lumalabas sa puso mo. Marami pong salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, ipamigay na po natin.
Kung mayroon na po tayong hawak, pwede po tayong magkaroon ng personal na pananalangin. Nagpapasalamat, paghiling, hindi po kami karapat-dapat, pero dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, minarapat mo kami, Panginoon, na tawagin anak mo. Salamat, Lord, sa pagpapakita na tunay mo kaming minamahal sa pamamagitan ng iyong buktunan. Salamat, Lord. Hallelujah. Mateo 26, verse 26, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagati-ati niya yun, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Sa pagtanggap po natin, sa pagkain po natin, pasalamatan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Tanggapin po natin, kainin natin. Pagkatapos dumapot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Glory to God. Hallelujah. Kung unawain po natin ito palang ginagawa natin ngayon ng pagsalo-salo, pagkain ng tinapay, pag-inom ng inumin, ito pala ay preparation pa lamang. Dahil mayroon pa palang mangyayari, magaganap doon sa kanyang kaharian na tayo ay magsasama-sama doon. Hallelujah. At maging excited po tayo doon. Maging excited po tayo. Kasi pag nawala po yung excitement na yan, na makasama natin siya sa kanyang kaharian, napahamakan po na maliwanag ang ating kapupunan. Hallelujah. Sige po. Tus po natin sa ating mga katabi. Sabay-sabay po natin inumin. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise. Amen. Hallelujah. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Blessed po ba ang lahat? Amen. Hallelujah. Kung blessed po ang lahat po tayo sumigaw ng hallelujah. Hallelujah! Amen. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Dahil sa nakaraang isang linggo muli, tayo iningatan, pinagpala ng Lord. Hallelujah. Ang sabi nga ng preach ni Pastor Dante kanina, amen, mayroon po ba tayong natutunan doon? Yung pag-ibig ng Lord ay parang batis, yung parang no Ilocano, ubog.
Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay wagas. Amen po? Amen. Kaya, mga kapatid, dadako po tayo sa isang parte ng ating gawain, ang pagbabalik ng mga biyaya ng Lord na binigay sa atin. Amen. Ito po ay ang tithes and offering. Ang tithes and offering po ay isang pagbabalik ng mga pasasalamat natin sa Lord. Sa loob po ng isang linggong muli tayo biniyayaan, pinagpala at iningatan. Amen. Nais ko lamang pong basahin mga kapatid sa aklat ng ikalawang Korinto chapter 9 verse 6 at 7. Tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Amen. Hallelujah. Verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa mga biyayang tinatanggap natin sa ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon, ito naman po ay ang pagbabalik natin sa Kanya. Ito po, yung mga binabalik po naman natin sa Kanya ay ginagamit po sa Kanyang gawain. Dahil ang Diyos natin ay hindi naman niya kailangan yung mga pera natin. Pero, kinakailangan ang mga ibinabalik natin sa gawain ng ating Panginoon upang mapalago natin ang Kanyang gawain at may pahayag ang Kanyang banal na salita sa lahat po ng mga kapatid natin na hindi pa po naabutan ng mga banal na salita ng Lord. Kaya mga kapatid, magbigay po tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Isa sa atin. Amen. Kaya mga kapatid, samahan niyo akong may pag-pray ang mga kaloob na ito. Amen. Tumayo po tayong lahat at ilihans po natin ang mga kaloob na ito. Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Shara Bababakande, Shara Bababakaya, Rekande, Holy, Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, Hallelujah. Muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa kabutihan mo, sa bawat isa sa amin, sa oras na ito, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang ang may tasama at mapapurihan at maparangalan. Lord, Hallelujah. Kami po'y tumulong muli sa iyo, Lord. Hallelujah. Na humihingi ng iyong kapatawaran, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan, ito may sinasadya o hindi. Maliit sa malaki, Lord. Hallelujah. Na kasalanan ito, Lord. Hallelujah. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Lord, Hallelujah, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama. Salamat sa kabutihan mo, Ama, na sa buong isang linggo, Lord, Hallelujah. Kami po'y iningatan at biniyayaan, Lord, Hallelujah, pinagpala, Lord, sa buhay namin, Lord, Hallelujah. Lord, salamat sa binigay mong kalakasan, Lord, Hallelujah. At sa lahat ng mga pinagkaloob mong biyaya na mga pagpapala, Lord, Hallelujah, ay kami po'y nakapagbalik sa iyo kahit man lang po sa abot ng aming magkakaya, Lord, Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang ipinagkaloob na ito ng aming mga kapatid,
Lord, hallelujah, upang patuloy po naming magamit po, Lord, sa mga pangangailangan ng iyong gawain dito sa Ginabon, Lord, hallelujah. Lord, alam mo po ang mga pangangailangan ng church mong ito, Lord, hallelujah. Sa lahat ng mga workers mo, Lord, na ginagamit mo, Lord, hallelujah. Ito'y malaking tulong po, Lord, hallelujah, upang mapalago ang gawain mo ito, Lord, hallelujah. Lord, patuloy ko rin hinihiling sa iyo, Lord, hallelujah, na ang lahat ng mga kaloob na ito nagbigay, nagbalik sa iyo, Lord, hallelujah. Lord, ibalik mo po sa kanila ng siksiklik, umaapaw ang mga biyayang ito, Lord, hallelujah, upang patuloy nilang maranasan ang pag-ibig mo sa bawat isa, Lord, hallelujah. Bagos, Lord, hallelujah, patuloy pong mag-alab ang kanilang pag-ibig at hanapin kanila, Lord, hallelujah. Patuloy ka, Lord, hallelujah, na sumibol sa mga puso ng mga kapatid namin, Lord, hallelujah, na bago pa nang mataniman po sila ng mga banal mong salita, Lord, hallelujah, ay siyang paglabo naman nila, Lord, hallelujah. Lord, patuloy mong gabayan ang bawat ginagamit mo, Lord, hallelujah, na makapagpayag ng iyong banal na salita, Lord, hallelujah, sa Barangay Ginabon, Lord, at Gis-Gis, Lord, hallelujah, mga kapatid namin, Lord, hallelujah, na dumadalo, Lord, hallelujah, at yung mga hindi pa po man, Lord, hallelujah, ay madala po namin dito sa bahay-sambahan mo, Lord, hallelujah. Patuloy kang mag-aalab, Lord, hallelujah, sa mga puso't isipan ng aming mga kapatid, Lord, hallelujah. Lord, sa oras na ito, Lord, hallelujah, patuloy kaming dumadalangin sa iyo, Ama, Lord, hallelujah, ng gawain mong ito, Lord, hallelujah, ay nawa, Lord, hallelujah, ikaw ang maghari lagi, Lord, hallelujah, mula sa aming pagkising, Lord, hallelujah, hanggang sa aming pagtulog, Lord, ikaw ang aming kaagapay at maranasan namin ang iyong banal na presensya, Lord, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Lord, hallelujah, binabalik po namin sa iyo ng may pasasalamat, papurit, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Tayo sa ating church announcement. Meron po tayong Spirit on Fire sa October 31, November 1 and 2. 1.5 ang accommodation fee. Kasama na po yung, syempre may food na yan. Start na po yung registration. Nakaraan pa. Meron na ba nagpa-register? Okay, praise the Lord, wala pa. Sana tuktukin na ni Lord yung puso ninyo na magparehistro na kayo, okay? Ayan, meron din po tayong Sunday service, 9 o'clock. Next Sunday, ano po yung celebration natin next Sunday? Siyempre, every Sunday meron tayong celebration. It's Mother's Day, so inanyayahan po namin lahat ng mga nanay na dumalo po sa gawain. Mother's Day po next week. Okay, masaya pa mga nanay. Parang dadalawang nanay yung sumagot. Praise God din. Hallelujah. Ano ba? Meron din po tayong kasabay po niya ng Kingdom Kids. Gaganapin na po natin, gagawin po natin yung second session po natin ng Kingdom Kids BBS Vacation Bible School sa May 26 hanggang 29. Yung oras po, pag-usapan na lang po natin mamaya. Nag-ibig naman na available yung mga teachers. And meron po tayo apostolic teaching every Monday to Friday via online. Google Meet. 5 a.m. to 5 a.m. po yan. Next is meron po tayong Gale.
kapalit po ng ating daily journey, 6 a.m. Germination Apostolic Leadership Enhancement po yan. 6 a.m. Maganda po yan para mas makilala niyo po kung ano yung church sa kinaaniban ninyo. So na makikita niyo kung ano yung pananampalatayang meron tayo at kung tayo ba ay talaga nakaayon sa gawa ng Panginoon. 7 a.m. naman po yung ating prayer room. Yung mga gusto makijoin po kayo sa pananalangin para sa the prayer items po natin. Then next is meron po tayong roar night every Monday to Friday din po yan. Bible film at 8:30 p.m. Next is ano pa yung kasunod? Tingnan lang kasunod. Yan, midweek. Kailangan i-unfold natin yung ano yan. Midweek service po natin every Wednesday 6 p.m. kay Nanay Luz na lugar po doon sa Sitio Pulayat. Morning watch every Saturday 6 a.m. Kanina po nakaschedule, wala pa po kay Sister Baby na lang may paalam or i-chat nyo na lang po kami sa mga gusto mag-schedule. Amen. Kung wala pong schedule, dito po tayo sa church. Okay? Next is prayer meeting 7 p.m. every Saturday. Yun po yung first satellite po ang naka-assign. So, hinihintay lang po natin, ma-assign din tayo. Pero kahit hindi po tayo naka-assign, join po tayo. Okay? Youth talk every after service. And congratulations ulit sa kapagpayalang. Ayan. Kapagpayalang ng gawain ng May 1. Ayan. Meron pong additional announcement. At I believe na excited pa rin ang mga youth. Meron kayong youth conference May 20 sa Infanta Satellite. So invite nyo ulit yung mga kabataan na lawin natin na kasama ninyo sa May 20. Alas 2. Amen. And sa women, mawala na lang ito. Sa men's and women's every last Sunday. Okay. Ayan, na-announce na po ba lahat? Meron din po tayo sa 22, May 22 para sa healing and deliverance. Alas 3 po ng hapon. Yan po yung mga attend po kayo, meron po tayo may bago pong revelation lagi si Lord sa atin. Salamat po, God bless. Pakita ko na mga bata. Mga bata. Di ba yung mga bata pa magay na sa dito kayo sa harap. May gagawin tapos.
Diyan na lang kayo. Stay na lang, stay. Hindi ko na bang ano tayo, ay pag-play na natin itong mga bata. Unti-unti nawawala, ano, lalo na yung mga kabataang lalaki. No? Pray po natin mapagda na ba? Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po namin, Panginoon, na ang mga kabataan ay malapit sa iyong puso. Panginoon, Lord, itinulong po namin sa iyo ang mga batang ito na patuloy mo nga po, Lord, na tulungan sila sa kanilang murang edad, Panginoon, ay mamulat na siya, Lord, sila sa pagkakilala sa iyo. Sa gayong Panginoon, magiging manggagawa mo sila, Panginoon, sa tayo na dumating na sila sa tamang oras, Panginoon. Isa sila, Panginoon, sa gagamitin mo, Lord, para maipamalita ang balita ng kaligtasan. Kaya nga pa, Panginoon, ang kanilang mga magulang, turuan mo, Panginoon, upang gabayan ng naayon sa iyong kalooban, sa iyong karunungan, ang mga batang ito, God. Apuyan mo sila, Panginoon, na pagdating ng ganitong araw, sila mismo, Panginoon, yung mga magulang nila, Panginoon, ang magdadala sa gawain ito. Salamat po, Lord, salamat. Ang protection mo, ang guidance mo, Panginoon, ay maranasan ng mga batang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Dito na kayo, dito na kayo, dito na kayo. Sa papicture tayo. Hallelujah. So, hawak kamay po tayo lahat. Hallelujah. Mag-closing prayer na po tayo. Glory to God. Hallelujah. Tinatawagan po si Sister Leanne. Mag-closing prayer. Hawak kamay po tayo lahat. Closing prayer. Huwag po kayong ano. Dapat may hawak-hawak po kayo. Yes, Lord. Hallelujah. Ayan, lahat ba may kahawak ng kamay? Amen. Hallelujah. Kapilang ang mga Diyos na makapangyarihan, Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord, na nakapakinig na naman po kami ng inyong salita, O God. I pray, Lord, na maisapamuhay namin, Lord, kung ano man po yung mga ibinigay mong revelation ngayong araw na ito, Lord. Lord, pagpalain niyo nga po, Lord, ang mga narito, Lord, at ganun din po, Lord, sa mga wala ngayon. Pagpalain niyo rin po, Lord. I-touch niyo po ang kanilang mga puso't isipan, Lord, na maalala na kayo dapat ang priority every day, Lord. Lord, I pray, Lord, na i-bless, I declare blessing upon blessing, Lord, to each and every one po, Lord. I declare protection over protection po sa lahat ng mga narito, Lord. And I pray, Lord, na palagi niyo pong gabayan, Lord, ang mga tumatayo po dito, Lord, sa pulpito, mga workers niyo, Lord. I pray na bigyan niyo kami ng knowledge and wisdom po, Lord, para mas lalo pa namin may pamahagi ang iyong salita, Lord. Makapag-win pa kami ng mga souls, Lord. Upang kayo lamang po, Lord, ang mapapurihan, maluwalhati. Thank you so much po, Lord, sa lahat-lahat. In Jesus' name, pray. Amen. Start po natin ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Syakara bakaya rabasekaya rabakaya. Oh! Yarababakaya rabasekaya rababakaya. Dinideklara namin, Panginoon, ang kagalingan sa mga may karamdaman sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Hallelujah. Dinideklara namin, Panginoon, yung may mga pagsubok na pinagdaraanan ngayon, sa pangalan ng aming Panginoong Isus, katagumpayan ang maranasan nila. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. 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 Sa pangalan ng Diyos Ama sa Langit, Diyos Anak,
at sa pangalan ng banal na Espiritu, mga kapatid, maranasan ninyo, tanggapan ninyo ang kayamanang nagmumula sa langit. Hallelujah! Gabayan kayo ng pag-ibig, ng pagmamahal ng Diyos na lumikha sa atin. Sa paghayo ninyo, ang banal na Espiritu ang maging kalakasan nyo. Sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Okay po, tapos na po ang gawain. Tamayan po tayo.